Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. Kakatapos lang ng long weekend dyan and nakalimutan ko bakit wala akong video nung breakfast. Anyway, yung lunch ko dyan guys What the is dog doing? munggo at saka yung kalahating apple. Pero yung breakfast ko nung umaga is kalahating apple din at saka cucumber at kape. Hello guys, kain tayo. A little background lang guys. So, I'm new to YouTube and this would be my third video. So, let me start by introducing myself. So, my name is Brennan and I'm 30 years old. My height is 5 feet and 2 inches. And my weight is, I think, from that time it's 65. And my goal is to reach 61 kilogram or better 60 kilogram by the end of December 2024. So far, I feel confident and I don't feel that hungry anymore. Tama na nga ang kaka-English. So, ayun, mukhang nasasanay naman yung katawan ko na konti na lang yung mga kinakain ko. Unlike dati, parang lagi akong gutom, lagi akong nagki-crave ng mga unhealthy or junk food. Pero nung nagsimula akong kumain ng healthy, nawala yung mga cravings ko ng junk food. Pero sa una, mga first week ko, ganun, or second week, nagki-crave pa rin ako ng mga unhealthy foods, mga chichirya, matatamis, ganun. Pero yung fast food, hindi ko siya masyadong kinikrave nun. So, I think mga 3 kilos na rin yung nabawas sa akin. Isa sa mga hindi ko na talaga kinakain or ineliminate ko na siya sa diet ko is yung rice. Don't get me wrong ha, pero healthy naman actually yung rice. Pero para sa akin, pag ako kasi yung kumakain ng kanin, kahit nagba-brown rice ako dati, parang ano pa rin, mabigat siya sa tiyan, tapos lagi akong bloated after kumain. Yung rice, okay, ano siya, great source siya ng carbs. So, yun, doon natin kinukuha yung energy natin. Pero sa akin, yung ginagawa kong carbs or pinagkukunan ko ng energy ko is dun sa kamote, sa corn, oatmeal, at sa ibang gulay. Pero nasa sa inyo pa rin yan guys. Pakiramdaman nyo pa rin yung katawan nyo. Kasi
Iba-iba yung katawan natin. Our bodies are built different, sabi pa nga nila. And paalala lang guys, bago din kayo mag-diet, better ask or consult your doctors or other health professionals. Kasi sila pa rin ang nakakaalam kung ano ang pwede at hindi sa inyo. Another one. Hello guys, good morning. So, let's prepare our breakfast. So, magbo-boil lang ako dyan ng kamote. By the way guys, good for 2 days ko pala yung breakfast na yan na kamote. Oo, ganun ako katipid. So, may share ko lang guys. Nung dati pala nagtatrabaho pa ako sa ibang lugar. Yung ginagawa kong substitute sa rice is kamote. Bali, naglalaga lang ako. Tapos, yung pinaka-rice ko is kamote na. Tapos, bibili lang ako ng ulam. Yun lang yung pinagpa-partner ko. Or if walang kamote, lettuce, salad yung ginagawa kong substitute. Di ko alam kung anong meron sa kamote, pero favorite ko talaga siya. Lalo na yung pagkamote Q, pag may asukal. Kaso hindi siya healthy, pero yun, mas nasasarapan ako doon. Pero pag plain lang, okay naman siya sa akin. Masarap din naman siya. And alam nyo ba guys, na yung kamote is isa sa pinaka healthy na source of carbs dahil complex carbs siya and low in calories. Bukod pa dun, mataas din siya sa beta-carotene, which is pag pumasok siya sa katawan natin, kino-convert siya into vitamin A. And for diabetic patients, alam ko yun din yung ginagawa nilang source of carbs. Katulad ni Papa, yun yung ginagawa niyang rice. Kain tayo guys! So alam nyo ba guys, ever since nag-start ako ng diet ko, lagi akong kumakain ng cucumber. Pasintabi lang guys sa mga kumakain ha. Pero ang ganda lagi ng bowel movement ko or yung poops ko lagi sa umaga. Kaya sa mga constipated lagi guys, try nyo mag-cucumber. So, yung merienda namin is pansit palabok.
Alams na guys, hindi tayo pwedeng hindi kumain. Favorite ko yung palabok. So, para hindi rin ako mabitin, nagtimpla din ako ng oatmeal. Alam nyo ba guys, nung dati doon pa ako nakatira sa Bacolod City. Sobrang active ko nun sa running. So, I think I will make a separate video about that, guys. So, yung story ko pala, guys, is mahilig din ba kayo mag-movie marathon or anime? Ako kasi, oo, sobrang addict ko talaga nun. Halos di na nga ako lalabas ng bahay. Lalo na yung mga TV series na madaming season at saka maraming episode sa isang season. So, way back pa nung college ako noon dati. Mag-isa lang kasi ako noon nasa dorm. Tapos, every time na nag-movie marathon talaga ako guys, natitrigger ako ng binge eating bang tawag doon? Or overeating. Alam mo yung feeling na parang habang nanonood ka, gusto mo kumain ng kumain. So, yung ginagawa ko nun dati guys, naalala ko lang. Bumibili ako ng maraming chicheria nun guys. Tapos, yung mga matatamis na pagkain, like yung grabe dati, yung isang stick na buo. Kaya ko yun ubusin in one movie marathon. Tapos, yung mga chicheria na malalaki, parang 3 chicheria na iba-iba or 2. Tas stick ko yung partner ko or mga biscuits, basta yung mga junk food, mga unhealthy, ultra-processed foods. Ang nasa isip ko talaga nun guys is alam ko na after kong kainin yun or consume yun, magigilty ako. So, ang ginagawa ko niyan, bumibili din ako nun dati sa isang sikat na grocery. Pag magko-closing kasi guys, mga 7:30 PM to 8. May buy one take one sila na mga prutas. Nakita nyo ba yung mga nakalagay sa styrofoam tapos nakakover siya ng plastic? Yung mga nasa supermarket, ganun guys. So, bumibili ako nun lagi ng 2 kasi buy one take one. Tapos, bago ko kainin yung mga junk food, yun muna yung kinakain ko para hindi ako mag-guilty masyado. Fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand.